Silang segundo pinagtulungan ng dalawa. Oh my God. Oh. Sila nadamba at naawat ng mga kaeskwela. Tama na. Okay? Okay, mga store. Ano naman to? Nag-aaway na naman to eh. Hello mga stars, welcome back sa ito naman Around the Reaction. This is mga stars. Wala si Mikey, no? Yan, papanood akong video, no? Isang talagang nag-umpisa ng isang simpleng pagsita ng hikaw, no? Naging, punch-punch lang, no? Ito galing ito sa sa GMA News sa 24 oras mo. Ito yung sabi niya, guro kinuyog ng magkapatid sa estudyante sa Davao de Oro. Yan mga stories talaga panonood natin at pag-usapan natin ito ng diretso dito. Okay? So, mga stories bago ko i-play dito disclaimer lang paalala lang. Kung napapansin nyo bakit nilagyan ko rin ng dollar sign na may yellow na dollar sign na demonetized icon. Unang-una is sa violence. Kasi ito may tendency ako, hindi ako aprobahan. Alam mo naman kasi dito nasa 560 yung subscribers ko. What for na nasa 1,000 na at siya apply for approval. So sa akin tendency hindi ako aproba. Sayang lang pagod ko dito. Sayang lang yung parang ginagamit mo tapos may nag-PM sa akin bakit ko daw yung sa bitag nilagyan ko rin ng yung parang icon na demonetize icon. May nag-PM sa akin sa Facebook eh. Sabi niya sa akin, bakit niyo nilalagyan niyo ng yung parang inaharang niyo? Dito eh. Hindi pwede kasi yan copyrighted yan eh. Oh, sige, copyright tsaka yung violence. Bawal yun eh. Baka hindi ako pag-proban. Sabi niya, hindi, kahit na, hindi pwede yun. Hindi pwede kasi yun. Oo. Hindi mo kinakaltas Ayun ako. Alam mo masters, kaya nilalagyan ko para, alam mo yun, medyo mahigpit na yun sa YouTube. Fair use, baka ma-demonetize ako. Bukod sa demonetize, baka may chance hindi ako aprubahan. Di mo ba alam? Di niyo ba alam? This is how the creators. Ako maaaray dito. Hindi kayo. Ayun ako, kung gusto nyo yung parang pulsero, panoorin yung mismo video. Ganun lang yun. Kaya nilalagyan ko ng source ko sa baba sa description para panoorin mo yung buo. Dito, reaction lang naman ng ko dito. Ang puno ko dito. Yun lang gusto ko lang i-address ito. Kasi may mga nag-PM sa akin kailangan pa bang Tapos sabi yan, baka side pa, ba? Tama na. Okay? So, panoorin natin, itong balita nito. Ito na. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinagtulungang bulsihin ng magkapatid na estudyante ang isang guro sa Davao de Oro. Nagalit umano ang isa sa mga estudyante ng sitahin ang suot ng hikaw na bawal sa mga lalaki sa paralan. Nakatutok si Chandy Esteban, ang GMA Regional TV. Sinumpang-pronta noong una ng isang guro ang isang lalaking estudyante nang biglang sumampa ng suntok ang estudyante hanggang tamaan na siya sa mukha. Sinuntok na rin siya sa likod ng isa pang estudyante. Ilang segundo pinagtulungan ng dalawa. Oh my God. Oh. Sila nadamba at naawat ng mga kaeskwela. Viral na ang video ng tuhas sa public court ng Rizalde National High School sa Mako de Oro kahapon. Salaysay umano sa Mako Police ng guro, sinita niya ang hikaw ng lalaking estudyante dahil labag sa kanilang school policy. Pero nagalit ito at nanuntok at tinulungan pa ng kapatid nitong estudyante pa rin. Sugatan ang guro dahil sa panggugupi. Tinutahan ng GMA Regional TV1. Okay, so yun pastor. So talagang pinuntuntaran talaga yung guro, yung estudyante. Tapos biglang umamba ng punch, di ba? Mga punchman, no? Ng mga punchman. Tamaan sa mukha, tapos yung kapatid pa, nag-facman pa, sa likod. Sa likod na siya talaga pinakman. Hindi ko sasabihin yung pwedeng yung S-word niya, no? Hindi man lang, hindi man lang naharapan. Dalawa lang, laban sa isa. Baka yun sa sarili ninyo. Raw ang eskwelahan, pero hindi kami pinapasok. Tumanggi rin ang school principal sa on-campus. Okay, ito pa.
Ito, medyo ito pinantayan ko yung media, itong gaming, no? Hindi sila pinasok, tumagi sa school, sa ako yung interview. Uy, bakit kayo nagtatago? Kung public school man yan, may karapatan ng media na mamalaman na nangyari. Di pwedeng tago-tago dito, my goodness. Paano matututo yung ibang school kung paano iwasan ganito kung itinago nila lang yan? Pero ayon sa DepEd Davao Region, inilapit na ang insidente sa School Guidance Office para sa administrative action. Dinala rin sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ang dalawang menor de edad na estudyante. Ang DepEd Davao Oro Division, iniimbestigahan na raw ang insidente. We're still awaiting the final and official incident report coming from the School Division Office of Davao Oro. Ang Totondo submitted himself for a medical intervention because of what was like. John B. F. Okay, so, at yun lang yung report dito, no? Pag-usapan ito ng masisira. Medyo, una sa lahat, no? Ano ba yun? Teka lang, ano ko muna. Dahil kung... Okay, di natanggalin, Mikey. Yan, ito ang una sa lahat, no? Ano ba yun? Dahil lang sa hikaw? Ganun na lang ba na ipapakman na agad? Dalawa, laban sa isa? Come on. Ito ang problema kasi dito mga stories, hindi lang sa school nagsisimula yan. Nagsisimula yan sa bahay. Okay? Yan yung kasi ang punto ko. Kung sa loob ng bahay, hindi pinapakita na may authority, may bawal, may patakaran, may rules and regulations, paano mo aasahan na susundin yung bata yung mga rules ng school? Ano nangyayari dito? Okay? Lalo na yung may isang dyan ng pamilya. Yung magulang, lalo na yung nanay, tinatawag pang kuya eh. Kuya Jun, yun. Ay, yung kapatid mo, ganito. Bakit mo tinatawag na kuya Jun? Bakit mo tinatawag na kuya? Tawagin anak, ano ba? Paano kung lumaki yan? Siyempre masasanay. Tapos ito, nakikita ko kasi sa Pilipinas ngayon, minsan yung mga magulang pang takot sa anak nila. Ang dami ko na-encounter, lalo na sa mga kinocontent ko recently. Naalala mo ba yung sa aspects na content yung bata talagang sabi please, ganyan. Sorry, kung sino man yung magulang na yan eh. Mahina pa kayo. Ano ba? Sorry pero yun yung nakikita ko. Okay? Medyo mahina ka dun. Yun lang parang baka magalit pa kayo, ganito ganyan. Kayo nga ang galit kasi anak mo yan eh. Oo, naiintindihan ko yun. Ay, nako. Diba yung sa may hanapin nyo na lang, meron ng video doon. May parang siya yung special child ba, Oh my goodness, Tapos yung isa, minsan kasi mga magulang, takot sa anak nila eh. May namamakto yung bata, suyuin pa. Parang, naka-reverse ba? Nagiging hari ang mga bata dito. Tapos yung magulang, nagiging alipin na. Yan, napapansin ko. Kasi pag ganyan ang setup niyan, mga stories, ano pa nga asahan mo pagdating sa school? Ayan. Tapos pag sinita ng guro, magre-react ng marakas kasi hindi sanay na sumasaway sa kanya. Ayaw nilang ganun. What for? Sa mga sa pagdating sa pamamahay, sa pamilya. Ang dami ko na-encounter kahit nga sa first job ko eh. Ano pa yun? Anak niya, matapang. Tapos yung mga magulang parang alipin. Encounter ko yan. Ayaw niya yung parang sinasawag. Oh my goodness. So ito ang primer, ang kauna-unang ang turuan. Dapat ang magulang manggagaling. Nakakalungkot eh. Tapos sa school ang mahuhulma para i-ready ang bata sa real world. Yan ang sistema eh. Pero pag sira yung foundation ng bahay, wala na magagawa ang school mag-isa. Naalala ko yung araw, kwento nyo kwento ng mga iba. Bawal lang, naalala ko dun sa school ko dun. Bawal talagang mahabang buhok ng lalaki. Kahit yung mga ganyan, yung kinuspi na,
Bawal daw yun. Lalo na yung mga, ano, yung mga, let's say, yung mga tato, bawal yan. Lalo na yung mga rubber shoes, bawal yan. Dapat naka-leather. Bawal yung, yung parang madul, kailangan decente. Yun kasi yung rules sa school. Kasi pag uukahan kasi dito, pagtatawanan ka, sinisita yun. Ganun. Yan ang kultura yan ang kultura ng mga eskwelahan noon. Baka sabihin mo, puro noon, ganito. Iba na ngayon. Hindi tayo umuulad ng Pilipinas kung ganyan kayo. Alam ko, nung araw, talagang maraming estudyante na inis sa mga ganyang yung mga patakaran eh. Piling nila, pinipigilan yung mga, kalayaan nila eh. Parang yung tingin nila parang tinatanggalan nila yung kanilang kalayaan ng freedom. Na, minsan, yung express sa sarili nila. Yun nga, bawal ka to, bawal ikaw, bawal ito, bawal yan. Yes, oo. Hindi ko rin maintindihan yun. Hindi ko rin maintindihan yun noon eh. Pero alam nyo mga stories, malaki ang pakinabang noon sa society natin. Kasi pag nasanay ka sa may nagbabawal sa'yo, pag nasanay ka sa mga sumasawa, pagdating mo sa reality, okay, handa ka nang sumunod sa mga patakaran nyo sa community. Okay? Hindi lang yung pagsusutang ikaw. Ang point kasi dito, dapat matuto tayo sa sumusunod na ordinansa. Yung, for example, yung isang bagay, yung magkakaroon ng, for example, bawal kang yung parang, bawal lang magpaske, bawal ka nga paano sabihin ko? Yung disiplina, yung mga yung parang ini-spray yung ganyan, bawal na post-nobil, ganyan. Bawal na parang dumihan, ganyan. Doon pa lang dapat may alam ka na dun eh. At saka kaya minsan kasi kailangan magkakaroon tayo ng yung mga bata kayo, kailangan meron talagang disiplina na dapat sundin yun. Sana maintindihan nyo yung bakit meron talagang rules yun. At saka magkakaroon tayo ng healthy feel na may baka makaparusahan tayo. Huwag natin gawin yun. Ngayon, mga stories, yung mga nakikinig dyan, yung nag-aaral ka, sasabihin ko lang sa inyo ng diretso ha. Huwag kayong masyadong palaban ha. Huwag kayong masyadong feeling lagi kayong tama. Bawas-bawasan nyo yun. Kasi dito sa reality, dito sa ating mundong ibabaw, mas lalong stricto. Ang daming ang daming sumisita. For example, sa MMDA, di ba, nagkaroon ng clearing operation, ang daming pasaway. What for yung pag nakita ng mga bata, ganyan kayo. Kasi ganito, ganyan. Tapos sa Japan pa, yung garbage, yung basura din, sumusuway. Ina-absurd yung mga bata yan. Lalo na, tapos magtatrabaho ka. Maraming bawal sa office. Bawal ang, okay, may isa nga, may mga iba na bawal ang cellphone. Bawal ang cellphone doon. Bawal ang, minsan may bawal ang tato, gano'n. Tapos bawal yung parang mahaba yung, ganyan talaga ang rules. What po doon? Tapos bawal ka malate. Kasi matatanggal ka. Di mo pwedeng Di mo pwedeng lagi mo ilalabanan yung boss mo dito o yung yung mga management. Wala kang mararating pag gano'n ang ugali mo. Sinasabi ko sa iyo. Ngayon, ito, pag daw de oro nakalagay dito, huwag na natin i-drag ito sa politika. Huwag niyong sabihin na idol ko si Duterte, idol ko si Sara, or anything, Di lang sa dapat nangyayari yan. Nangyayari yan kahit saan sa Pilipinas. Nangyayari na nga sa Tacloban, di ba? Sa Tacloban, Quezon City. Usapang disiplina yan. Hindi usapang politika dito. Ayaw kong ikukontinulat ang mga politika dahil nababahiran ng katoksikan dito sa mundo eh. Ngayon, ito sa school naman to, bakit natagtatago? Hindi pinasok ang media. Tumanggi sa interview. Hindi pwede yun. Kasi kung public school yan, may accountability yan sa publiko. Gusto natin malaman ang buong kwento yan para maiwasan ang susunod na pagkakataon. Hindi dadaan sa tago-tago yan. Kailangan magtulungan ng lahat. School administration, magulang, DepEd, media,
para hindi maulit ang ganito. Yan, naniniwala ako na kailangan ng rehabilitate ng mga bata. Kasi bata pa naman may magkakataon pa magbago yan. Pero kailangan may substance yung consequences dito. Kailangan maramdaman nila na may, siyempre, lagit ako. Hindi yung parang reward pa yung nangyari. Porkit nangyari sa nagsimula na yan sa Tacloban. Nagsimula yan sa Quezon City. Di kinantin ko na yan. Nangyari doon sa Tapos what dito? Ang masakit dito, Masters, yung guro. Sinita lang naman yung estudyante dahil ginawa lang niya yung trabaho. Pinapatubad lang yung school policy. Tapos ano yung nangyari? Siya pa nasugatan. Siya pa yung nagpa-medical intervention. Ano mo aasahan ng gustong maging guro sa Pilipinas kung ganito ang treatment sa kanila? Oh my goodness. Ang sahod, ipapakman mo sa mga estudyante. Oh my goodness. Yung mga tandem ng magulang at teacher, nasa na yun? Nung araw, pag may ginawa kang kalokohan ng school, takot kang malaman ng nanay mo kasi alam mo may fight pa sa buhay. Yung teacher, susumbong sa magulang. Minsan nga, kinukonsitit nila pa sa mga estudyante. Sila, yung teacher pa may talo dito, ba? Bakit mo pinapatulan yung sasabihin mo naman yung nanay, yung away yung teacher. Bakit mo pinapatulan ng bata ko? Wala, baliktad na Conservator na Ano ba? Nawawala na yung tandem, nawawala yung sistema accountability. Ngayon, tingnan yung mga yung resulta. Hindi lang disiplina ang bumabagsik dito, yung quality ng education. Functional literate ang maraming data dito. Tapos, dadagdag pa yung pagiging bunuti ng mga estudyante. Parang naman, kasi parang binibibi nyo Tama ba ako? Pag, panapanatili nyo ganyan yan. Yan ang aasahan nyo, susunod na generation, magiging citizen ng Pilipinas. Diba? What yung susunod? Gen Z, tapos Gen Alpha, Gen Beta, Charlie, Gen Delta. Yan yan ang aasahan nyo, susunod ng batas traffic kung mag-comply ng mga alitin tuning. Tapos kung hindi ayusin yan, ngayon, kailan pa? Kawawa ang dyan. Ang susunod na generation, sinasabi ko sa inyo. Tatanungin nyo sa akin kung paano ayusin? Well, di ko alam. Trabaho ng gobyerno yan, ng DepEd yan, ng mga magulang yan. Pero ang alam ko, mga stories, kailangan gawa ng paraan ito. Kailangan ng aksyon, hindi lang yung memo at investigation report niya yan. Mga stories, ang buod ng lahat ito, ang disiplina nagsisimula sa bahay. Ang school ang pangalawang bahay ng humugulma. Ang gobyerno ang paglalagay ng sistema para suportahan yung dalawa nito. Pag nawala ng isa sa tatlo nito, ganyan na magiging resulta. Pag nawala ng isa ng tatlo sa mga yan, wala na tayong magagawa. Wala na pag-asa dito. Di ko sinasabing paluin ang bata hanggang sa masaktan. Hindi ganon. Ang sinasabi ko lang dito, ang point ko lang kasi dito, kailangan may consequence ang bawat maling action dito. Kailangan maramdaman ng bata na may authority na mas mataas sa kanya, kailangan igalang. Kasi hindi biro yung ginawa ng dalawang estudyante niyon, pinagtulungan ng isang guro. Isang tao na nagtuturo sa kanila. Isang taong gumagawa ng trabaho niya para sa kinabukasan sila. Kasi if ever na hindi na action yan, huwag tayong magtaka kung bakit ganito ang lipunan natin. Hindi naaangat. God bless the Philippines. Kailangan naman ang ko dito, At naman yung tanong ko dito, mga stories, I-comment nyo naman na babasahin natin. Para sa inyo, sino ba ang pinakamalaking kasalanan dito? Yung magulang ba, school, o yung sistema? Comment down below, Tapos babasahin na lang natin. So, kung gusto nyo mga ganyang real talk, commentary, at stay to the point yung aking video dito. Don't forget to like, share, subscribe natin dyan. Ang click na notification button sa ating baba. And be part of Castores natin membership live for as low as 39 pesos naman. Early videos fresh from the rendering video ng Masters. As always, Masters. Thank you and have a good night, Masters. Bye.